sumusubaybay. Ako si Conching. Ako si Lutring. At ito ang Wika Noon, Wika Ngayon, Wika sa Habang Panahon. Mekaniko ni Monica o makina ni Monica. 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 Mekaniko ni Monica ang Ang Pilipinas ay binubuo ng maraming isla at ng iba't ibang etno-linguistikong grupo. Bawat isa sa grupong ito ay mayroong magkakaibang wika na ginagamit bilang paraan ng pakikihalubilo sa kapwa. Ayon kay Dr. Ernesto Constantino, ang ating bansa ay mayroong mahigit sa 500 wika at wikain. Ito ang pangunahing naging rason upang mapagkasunduang magkaroon ng isang wikang pambansa na maaaring magamit bilang instrumento ng komunikasyon sa buong bansa. Matapos ang ilang argumento at pagtatalo sa kung anong wika ang dapat ituring bilang wikang opisyal, iminungkahi ng grupo ni Lope K. Santos na ang wika ay dapat ibatay sa mga umiiral na wikain sa ating bansa na kaagad namang sinang-ayunan ng dating Pangulong Manuel L. Quezon. Nakasaad ang mungkahing ito sa probisyon ng Artikulo 40 ng Konstitusyon ng Pilipinas 1935. Sa nasabing artikulo, ang Kongreso ay dapat magkaroon ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa at isa sa naging hakbang ng pamahalaan ay ang pagtatatag ng surian ng wikang pambansa. Ito ay binubuo ng iba't ibang opisyal mula sa magkakaibang lugar na ang tanging layunin ay magsaliksik sa kung anong wika ang dapat ituring bilang wikang opisyal. At noong Hulyo 4, 1946, araw ng pagsasarili, pinahayag na ang wikang opisyal ng Pilipinas ay Tagalog. Nasundan ito ng ilang mga paraan upang mapagtibay at pagkilala sa wikang pambansa katulad na lamang ng buwan ng wikang pambansa na ipinagdiriwang tuwing Agosto. Nagkaroon din ng ilang kautusan na gamitin ang wikang pambansa bilang pangunahing instrumento sa pagbibigay ng impormasyon sa ilang sangay ng gobyerno tulad ng paglalahad ng dokumento, panunumpa sa trabaho, pasaporte at marami pang iba. Sa pamamagitan ng iba't ibang paraan na ginawa ng pamahalaan upang mapakilala ang wikang Pilipino bilang wikang pambansa, ito ay naging popular at matagumpay sa pagbibigay daan upang magkaintindihan ang ilang magkaibang grupo. Ngunit, hindi pa rin ito sapat upang magkaroon ng kaayusan sa lahat ng aspeto ng bansa tulad ng edukasyon. Noong Mayo 21, 1987, nagpalabas si Dr. Lourdes Quisumbing, dating sekretarya ng edukasyon, ng isang kautusan na nagsasaad sa pagpapalaganap ng bilingwal na patakaran kung saan gagamitin ang wikang Pilipino at Ingles sa pagtuturo. Sa kabila ng pagkakaroon ng bilingwal na patakaran sa larangan ng edukasyon, patuloy pa rin ang pagpapaunlad ng ating pamahalaan sa pagpapayaman sa Pilipino bilang wikang pambansa. Magkaintindihan, hindi magkagulo ang mga tao, bawat isa ay naipapahayag nila ng maayos ang kanilang naisabihin. So sa paraan, nakatulong, syempre mas malaki ang naitulong nito sa edukasyon. Dahil natuto tayo ng mga tama at mali, alam natin kung paano ito gamitin, kung saan natin ito dapat gawin, ano ang mga tama at mali na dapat gawin ng isang tao. Siyempre maganda dahil ito ay marami tayong natutunan at may papamana natin ito sa ating mga susunod pang mga henerasyon, sa ating magiging anak, sa ating mga makakasalamuha pa,
At yun ay magpapasalin-salin. Dahil sa atin, malalaman nila kung ano rin yung mga dapat nilang gawin. May pagbabago ang wikang pambansa habang lumilipas ang panahon. Kasi marami na ngayong mga jejemon, marami na ngayong mga nauusong mga balbal na salita na kung saan ay nagagamit nila sa kanilang mga conversation sa Ingles. So, malaki ang pagbabago. Habang tumatagal ang panahon, iba-iba na yung dumarating sa ating mga salita kung saan ay namamana rin natin sa ibang bansa. Para sa akin, malaki ang may tutulong ng pagdiriwang ng buwan ng wika. Dapat ito taon-taon talaga ay ating ipagdiwang para naman sariwain natin ang mga hindi na natin nakikita sa panahon ngayon, katulad ng mga harana, pagbabalagtasan, at yung mga bagay na sayaw na katutubo na sa ngayon ay hindi na ginagawa. Kapag may program, puro ang ginagawa na lang ay modern. Hindi na nila naisip kung paano sumayaw ng mga tinikling, ng mga sayaw sa bangko, kundi sa buwan lang ng wika itong ginagawa. At yan na nga po, nagtatapos ang Wika noon, wika ngayon, wika sa habang panahon. At muli, ako si Conching. Ako si Lukling. Paalam!